Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga naungunang balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Bumaba sa 4.5% ang unemployment rate sa Pilipinas noong Setyembre. Ayon sa inilabas na Labor Force Participation Survey ng Philippine Statistics Authority o PSA, ang nasabing porsyento ay katumbas ng nasa 2.26 na milyong Pilipinong walang trabaho, mas mababa kumpara sa 2.5 milyong walang trabaho sa kaparehong panahon ng 2022. Kasabay ng pagbaba ng unemployment rate, umakyat naman sa 75.5% ang employment rate sa bansa noong Setyembre o katumbas ng 46.67 milyong Pilipinong employed. Mas mataas ito ng 0.5% kumpara sa kaparehong panahon ng 2022, bagaman bahagyang mas mababa kumpara sa bilang ng may trabaho noong Agosto. Malaki rin ang ibinaba sa bilang ng mga underemployed o mga manggagawang hindi napasusweldo ng sapat at nasa trabahong hindi angkop sa kanilang kakayanan. Sa datos ng PSA, bumaba ito sa 10.7% noong Setyembre mula sa naitalang 15.4% noong nakaraang taon. Samantala, nanguna naman sa mga sektor na kinakitaan ng pagtaas sa lakas paggawa ang mga industriya ng accommodation at food services na sumampa sa 608,000. Nadagdagan din ang sektor ng admin at support service activities ng nasa higit 500,000. Naasahan naman ng PSA na posible pang tumaas ang bilang ng mga magkakatrabaho gaya ng sa retail trade sa mga susunod na buwan buwat sa pagpasok ng holiday season. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, bumili ng 1.45 bilyong pisong halaga ng preferred shares ang Government Service Insurance System o GSIS sa Renewable Energy Project ng Alternergy Holdings Corporation. Ginawa ang pahayag kasunod ng paglagda ni na GSIS President at General Manager Jose Arnulfo Veloso at Alternergy Chair Vince Perez Jr. sa isang kasunduan na sumiselyo sa pag-subscribe ng state-run pension fund sa Perpetual Preferred Shares 2 Series A ng pribadong kumpanya sa ilalim ng private placement. Ayon kay Veloso, ang kanilang pagbili sa nasabing share ay bahagi ng kanilang commitment para mapalakas pang lalo ang solidong investment portfolio ng pension fund sa renewable energy infrastructure projects. Salig din anya ito sa suporta ng GSIS sa National Renewable Energy Program na naglalayong maparami pa ang renewable projects sa bansa sa mga susunod pang taon. Samantala, ikinalugod naman ni Perez ang subscription ng GSIS sa kanilang kumpanya na aniya ay magpapabilis ng pag-operasyonalisa ng kanilang wind, solar at run-of-river projects. Kasalukuyang nangangalap ng aabot sa 12 bilyong piso ang Alternergy para mapondohan ang Tanay at Alabat wind power projects nito. Ang dalawang proyekto ang nanalo sa Green Energy Auction 2 ng Department of Energy. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kaugnay pa rin sa renewable energy, mangangailangan ng nasa 200 bilyong pisong halaga ng investments ang itatayong pinakamalaking solar power farm project sa bansa. Ito ang iniulat ni Meralco Chair Manuel V. Pangilinan kaugnay sa pinaplanong 3,500 megawatts of direct current na solar farm sa Nueva Ecija ng Solar Philippines New Energy Corporation o SPNEC. Ayon kay Pangilinan, magkakaroon ng proyekto ng 4,000 megawatts per hour na kapasidad ng battery energy storage system, kaya naman aabot sa 200 bilyong piso ang kanilang estima sa proyekto. Matatandaang lumagda ang Leviste LED Company at ang MGen Energy Incorporated, ang renewables arm ng Meralco, ng isang Memorandum of Agreement para sa pag-secure ng rights sa preferred share
shares ng SPNEC. Mula sa pagselyo ng nasabing kasunduan, magkakaroon ng 50.5% interes ang MGen sa nasabing proyekto ng SPNEC. Kapag naisakatuparan na ang pagpapagana sa nasabing solar farm, target naman ni Pangilinan na mapalawag pa ito hindi lamang bilang pinakamalaki sa buong Asia, kundi sa buong mundo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga nangungunang balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Win Peñano. Magandang araw po muli. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.